Hello guys, good morning. So today pag-uusapan natin ito, very short discussion lang guys. Pag-uusapan natin yung tatlong theory of leadership. This is for your review doon sa subject nating character formation, especially focuses on yung leadership, no? So, paano nga ba nagkakaroon tayo ng tinatawag natin mga leaders, no? So, tatlong theory ang pag-uusapan natin ngayon kung paano tayo nagkakaroon ng isang leader. Okay? So, ang pinakauna doon guys is yung tinatawag nating trait theory, no? So, trait theory guys, ito ay isang theory on leadership na naniniwala na kung saan ang isang leader ay ang isang tao ay napipili bilang isang leader dahil meron siyang kakaibang traits, no? That usually is related doon sa tinatawag nating leadership roles, no? So for example, yung isang tao po ay meron siyang inherent na katangian, no, na kung saan is makikita natin commonly sa mga leader, gaya ng for example siya ay aktibo, siya ay matapang, siya ay palaban, siya ay natural na tagapagtanggol ng karapatan ng bawat isa, no, ng mga tao, something like that. So according to the trait theory, isa ito sa nagiging dahilan kung paano yung isang tao ay napupunta sa tinatawag nating role ng leadership. Kung meron po siyang inborn traits na kung saan ay masasabi natin na yung inborn traits na yan ay natural na katangian ng isang leader. Okay? So yan po yung una, which is the trait theory. Pangalawa po is yung tinatawag nating great events theory. No? Etong great events theory po, ang paliwanag po niya kung bakit po yung isang tao ay napipili bilang isang leader o hindi naman kaya is yung isang ordinaryong tao ay napupunta sa pagiging leader ay dahil sa mga pangyayari, no? So, for example, the existence of a crisis, no? Then there's something occasions na nangyari na kung saan is biglang kailangan may isang tao ang maging mamuno doon sa isang grupo or isang organisasyon, something like that. Yan po yung tinatawag nating great events theory of leadership. Kung titignan natin sa ating history po yung ating mga national heroes, no? Yung mga national heroes po natin during the times of war na kung saan involved po ang ating bansang Pilipinas nung tayo po ay sinakop, masasabi natin na karamihan po sa mga naging leader ay naging leader sila because of the necessity na merong isang tao ang kailangang tumayo at mamuno, no? Gaya for example ni Gabriela Silang, no? Something like that, no? And recently, syempre hindi naman natin maalis ang history natin sa politics. We have also yung may bahay po ni Ninoy Aquino, no, which is the late President Corazon Aquino, which is we can actually consider her also as a leader, no, that became a leader because of some great event, di ba? Nung nagkaroon po tayo ng people power, no, kailangan merong isang tumayo, no, na mamuno sa mga tao during the time, and just so happen na ang pulso po ng bayan ay siya po ang gusto nilang mamuno sa kanila. So yun yung mga examples natin, no, pagdating sa great events theory, where leaders are selected or leaders are born because of some great events. Okay? And then we have also the third one po tayo, which is the transformational or process leadership, no? Yung transformational or process leadership, ito po ay uri ng isang leadership, or hindi naman kaya ito po ay isang theory na kung saan naniniwala po sila, no, na kahit sinong tao ay maaari pong tumayo at maging leader, pero it usually undergo the process. Kailangan na po ito yung tinatawag nating meron tayong trainings, nag-aaral po yung isang tao para maging leader, no, something like that. So marami po tayong mga kurso right now that has something to do with or that is related to leadership, no? So meron pong mga tao ngayon na kumukuha ng mga kurso, no, sa kolehiyo, o di kaya ay nag-aaral talaga sila kung paano sila maging leader, no? Ito na yung kumbaga is the usual or the conventional way on how leaders are being selected, di ba? Yung kailangan meron silang
Masters in Public Administration, something like that. Yung mga kumukuha ng mga ganong kurso. Of course, they are trying, or even, ang ibig natin sabihin is they are studying to become a leader. No, wala pong great events, although they don't have maybe the traits to become leader, but they undergo through the process, no, on learning how to become an effective leader. So tatlo po yung nabanggit natin theory kung paano po napapanganak or paano po tayo nagkakaroon ng leader. Number 1 is trait theory, kapag ang isang tao po ay pinanganak na may natural na kakayahan or katangian ng isang leader. Pangalawa po is great event theory, wherein kahit sinong tao ay maaring maging leader kung halimbawa biglang merong kailangan tayong merong krisis tayong pagdadaanan at kailangang may tumayo at mamuno, no, sa atin. Yan po yung tinatawag natin great event theory. And then yung pinakahuli po ay yung transformational or process leadership, wherein kahit sinong tao po na gusto niyang maging leader, no, ay mag-undergo ng tinatawag nating learning, no, which is usually mag-aaral po siya, pag-aaralan niyo po kung paano po yung sistema, paano po ang isang tao ay maging effective leader. So it's through education. Okay? So yun lang po muna ngayon, no, yung tatlong theory natin on leadership na magagamit po natin doon sa subject natin kung kayo po ay nagpre-prepare na mag-take the board examination, or di naman kaya ay nag-aaral kayo ng criminology related to CFLM or character formation, no? Yun po muna sa ngayon. So salamat po, no, sa inyong pakikinig. Thank you guys. See you on the next video. Bye-bye.